My dear friends, I want to ask you this question. What do you do when somebody has sinned against you? Ano ang unang ginagawa mo kapag merong nagkasala o nakasakit sa iyo? Our first reaction is to get angry. Amen? That is automatic for all of us. That is our natural reaction. When somebody has sinned against us, we get irritated, we get angry. But be careful when you get angry to people who have hurt you, because you might also hurt others. And when you have anger in your heart, you also hurt yourself. Amen? May tao kapag galit, nakakapanakit. May tao kapag nasaktan, kinikimkim ang galit. Basta't pag may sama ka ng loob, walang mabuting bungayan sa iyo o kaya naman sa iba. May napakaganda pong kasabihan galing po sa Africa, and I want you to remember this. It says, you don't need to destroy the whole beehive just because you were stung by one bee. O nga naman po, no? Kung ikaw ay nasaktan dahil sa isang bubuyog, hindi mo kailangan na sirain o patayin yung buong bahay o tahanan ng ibang mga bubuyog. Pero yan talaga ang nagagawa ng galit sa ating mga tao. Pati yung mga walang kasalanan, nadadamay at atin din silang nasasaktan. Instead of holding on to your anger, to your resentment, instead of hurting others, what is the Lord Jesus teaching us in the gospel? How should we treat people when they have sinned against us? Jesus said, rebuke your brother. Ibig po sabihin, pagsabihan mo, suwayin mo, aralan mo, ipaliwanag mo sa kapatid mo o dyan sa tao kung paano kanya nasaktan, kung paano siya nagkamali, kung ano ang kanyang kasalanan. Marami po sa atin, kapag merong ginawa na hindi maganda ang iba sa kanila, imbis na sabihin natin doon sa taong yun na nakasakit sa atin, sinasabi pa natin sa iba na wala namang concern, walang kinalaman doon sa ating problema. If somebody has sinned against you, talk to that person. Do not talk about the person. Amen? Kung hindi mo sasabihin dun sa tao, paano niya malalaman ang kanyang pagkakamali? Amen? Di ba? Wala naman tayong antena sa ating ulo. Wala ka namang wifi dyan sa iyong utak. Kahit na anong gawin mo, naisipin, kung hindi mo sasabihin, hindi mauunawaan nung taong nagkamali at nakasakit sa iyo. Never assume that other people know what they are doing, because many times we know that we are unconscious, we are unaware, we do not know what we are doing. Kung nga sa buhay natin, hindi natin maintindihan kung ano nangyayari. Paano pa kaya ang ibang tao? You have to point out the mistakes of other people so that they will be aware. And by being conscious, they can start correcting their mistake. But secondly, Jesus teaches us in the gospel that we should forgive the person who have wronged us. Always forgive, most especially if they ask for forgiveness. Tama na yung tigas na puso, yung pusong bato. Tama na yung katigasan ng ating ulo. Kung humingi na ng tawad sa iyo, patawarin mo na. Patawarin mo ang tao kung humihingi ng tawad sa iyo. There is no point in holding grudges. Amen? Para saan pa yung pagtatanim mo ng sakit ng loob? Wala naman magandang bunga yan kung magtatanim ka ng galit. Remember that anger is a poison that you drink hoping that the other will die. Amen? Tratuhin niyo po ang galit parang granada. Live yan. Pag meron kang granada, matakot ka. Ang kailangan mong gawin, iwanan mo, itapon mo, kasi baka sumabog sa'yo yan.
Ganyan ang ginagawa ng galit, ng puot sa atin. Can never help us. It is never good for us. Tandaan, kung hindi ka magpapatawad sa iba, yung taong kinagagalitan mo, kokontrolin ka niyan, sasakalin ka niyan. Nabubuhay siya palagi sa isip, sa puso mo. Ang bait mo naman. Pinapatira mong tao diyan, rent-free sa iyong kalooban. Isa lang dapat ang palagi na nasa isip at puso natin. Hindi po ba? Walang iba kung hindi ang Diyos. By forgiving that person, you are freeing yourself from anger, from hate, from resentment. Forgiveness is a doorway to peace and happiness. Mga kapatid, kamuhian mo ang mali, pero huwag mong kamumuhian ang gumagawa ng mali. Dahil tandaan, tayong lahat ay nagkakamali. At sabi pa nga ng ating Panginoon, asahan natin na magkakasala at magkakasala ang tao. Asahan natin na magkakaroon ng kasamaan dito sa mundo. So, expect people to sin, but always be ready to forgive just like the Lord. Hate sin with all of your heart. Kasuklaman mo ang kasalanan. But always forgive the sinner and always have mercy on them. Because what you give, you will also receive. You forgive others, you have mercy towards others, then God, at the end of time, will also forgive you, will also be merciful to you. Criticize the words, but respect the speaker. At para makapagpatawad ka sa taong nagkamali, unawain po natin ito. Ang taong nagkakasala ay may sakit. The sinner is sick. They are sick in the mind. They are sick in their heart. They are sick in the soul. At gagaling ba ang taong may sakit kung pinapagalitan mo siya, kung sinasaktan mo siya, kung pinapahirapan mo siya? Hindi. Lalo siyang lalala. Ang trabaho natin ay patayin natin ang sakit, huwag ang taong may sakit. Remember that. Your job is to kill the sickness of sin through God's help and heal the patient. Isa pong magandang panalangin na pwede nating dasalin araw-araw. Kung gusto natin talagang matulungan natin, mapatawad at mahalin ang taong nagkasala sa atin, we say, my dear friends, Lord, give me eyes to see always the best, a mind that forgets the bad, a soul that never loses hope. In Jesus' name, now and forever. Amen. Ano natin haharapin at pakikitunguhan ng mabuti ang mga negatibong taong ito? Definitely, whatever we do, wherever we go, we will encounter these kinds of people who will always think negatively about us. What shall we do whenever we get in contact with negative persons in our lives? The first one, do not follow your emotions. Hindi niyo po ba napansin sa Biblia, sa mabuting balita, kapag may kumokontra kay Jesus, hindi siya agad nagagalit. Hindi agad umiinit ang kanyang ulo. Hindi naman siya nagbuibwisit. Mahinahon pa rin niya na kinakausap ang mga taong ito. Payapa pa rin siya, malamig ang kanyang ulo sa pagtuturo. Tinutuwid pa rin niya ang baluktot na pag-iisip ng mga tao. My dear friends, if you follow your emotions, you will become blind. You will get lost and you will regret things that you should have not done or said in the first place. Nakakabulag po ang pagsunod sa ating mga nararamdaman. Yes, your feelings are always valid, but your behavior is not. Remember that. If you want to see rightly always in your life, then bring your emotions to God. Do not hold on to your emotions. Do not keep your emotions bottled up
Dahil tandaan nyo po, pag tinatago nyo ang inyong nararamdaman, darating ang araw, sasabog at sasabog ka. At pag sumabog ka, mangangalat ka. Pag sumabog ka, may masasaktan ka. Hindi lang ikaw. Kung hindi, ang ibang tao na in the first place, hindi naman dapat masaktan. Amen? Kasi kung palagi mong sinusundan ang iyong nararamdaman, masisira lang ang buhay mo. Halimbawa, kung meron kang nakaalitan sa traffic, madali lang po, nabunutin mo yung iyong baril. Barilin mo, patayin mo, yung taong yan. Pero nang mangyayari, makukulong ka. Hindi naman pwede na pag pinatay mong isang tao, ganun ba kadali? Nakakausapin mo ang pamilya niya, hihingi ka ng dispensa, sasabihin mo, joke lang po ha? Hindi po joke ang makapatay ng ibang tao. Amen? Kung ayaw mo ng asawa mo, madali lang naman. Hiwalayan mo na yan. Pero, ang malungkot na kwento, sinong kawawa? Kung hindi po ba ang mga bata? Amen? Naiinis ka sa isang tao. Sige, madali lang, nandiyan ang iyong cellphone, nandiyan ang iyong laptop, mag-post ka sa wall mo, sa Facebook, sa social media. Napakadali na doon mo ilabas ang iyong emosyon. Tao ka lang naman eh. Pero, anong epekto nun? Sinong magiging katawa-tawa? Sinong pag-uusapan ng iba? Walang iba kung hindi ikaw. Wala naman kaalam-alam ang ibang tao, pero binubuksan mo ang pribado mong buhay sa kanila na hindi naman dapat sila makialam sa iyo. Tingnan mo, dahil sa iyong ginagawa, sino pa nasisira? Hindi yung kaaway mo, kung hindi ikaw. Pinapakita mo lang na wala kang kontrol sa isip mo at sa iyong damdamin. Understand, my dear friends, that the devil doesn't have to come if you cannot control your emotions. Hindi kailangan dumating ng demonyo at sirain niya ang buhay mo. Kung ikaw mismo nagpapadala ka sa iyong nararamdaman, sa iyong emosyon. Kasi kung susundan mong iyong nararamdaman, sira na ang buhay mo. Hindi na mag-aaksaya ng oras ang demonyo sa iyo kasi sira ka na. Dahil nga, nagpasira ka sa pagsunod sa iyong nararamdaman. Kaya nga po, balikan niyo ang sabi ni Jesus. Hindi kayang pasukan na masamang espiritu ang isang bahay, ang ibig niya sabihin ang isip, ang puso, ang damdamin ng isang tao, kung ito ay maayos, kung ito ay malinis. Para pasukin ng demonyo o ng masamang espiritu ang taong may malinis, matuwid at maayos na kaisipan at kalooban, ano kailangan daw niyang gawin? Magsasama pa siya ng mas maraming masamang espiritu at demonyo. So, if we put into order our minds, our hearts, our spirits, if we follow always the will of God, then the evil spirit will leave us alone. Understand, my dear friends, that to be calm is a superpower. People who remain silent and peaceful, even if they are disrespected, are really powerful. Hindi kahinaan ang hindi pagsagot o pagtugon sa mga taong nagbabastos sa iyo, sa mga taong naninira sa iyo. Hindi po kaduwagan ang pananahimik lang. Pagkatapos mong sabihin ang iyong side, okay, pagtanggol mong iyong sarili, pero wag mong hahayaan na hilahin kanila pababa, subukan mo. Wag mong pansinin ang mga nanlalait sa iyo, ang mga nagbababa sa iyo, mga nagchichismis sa iyo. Ano ang mangyayari sa kanila? Ano magiging tugon nila? Ano magiging reaction nila? Lalo silang maiinis. Lalo silang magagalit. At ang tanong, sino talaga ang talo? Ang taong galit o ang taong tahimik? Answer that question. The real losers in life are the people who gets angry and upset. Amen? So kung merong negatibong tao sa iyong buhay, maging kamukha ka ng Panginoon. Sagutin mo sila, tuwid mo yung mga paninira nila sa iyo, pero pagkatapos mong ginawa ang lahat, tumahimik ka lang, kontrolin mo ang iyong emosyon, at sumunod ka sa kagustuhan palagi ng Diyos. But secondly, distance yourself from negative people. Why? Bakit napakahalaga po nito? Because negative people
will ruin your life. Hindi makakatulong, hindi makakaganda sa iyong pag-iisip, sa iyong mental health, sa iyong buhay, yung mga negatibong tao. Dalawa lang naman ang naninira sa buhay natin. Una, ang iyong masamang pag-iisip. Pero pangalawa, ang iyong pakikisama sa mga masasamang tao. Kailangan kang maging tapat, honest. Ito bang aking mga pinakikisamahan ay nakakatulong sa akin o nakakasama? Tingnan niyo po kung ano sinabi ni Jesus. Kung mag-aaway-away daw ang kampon ng demonyo, babagsak ang kanyang kaharian. So ibig sabihin, kahit ang kampon ng masama, ng kadiliman, ay kailangan pa rin ng pagkakaisa. Inaalis nila ang naninira sa kanilang pagkakaisa dahil kung merong isa na hindi nila kasangga, hindi sila magwawagi sa kanilang plano na maghasik ng kasamaan at ng kadiliman. Kung nga ang demonyo, ayaw niya na may kontra sa kanya, naninira sa kanya, bakit po tayo ang hilig natin na tinitiis yung mga kontra, negatibo, toxic na tao sa buhay natin? May napakaganda pong quotation na nabasa ko recently. Sabi, one tree can make 1,000,000 of matches, but it only takes one match to burn 1,000,000 trees. Ang ganda po, no? Ang isang puno kayang makagawa ng 1,000,000 na posporo. Pero ang isang maliit na posporo, kaya niyang sunugin at sirain ang marami, milyong-milyong puno. Ano pong ibig sabihin? Pinapaalala po sa atin nito, ang isang masamang pag-iisip o isang masamang tao sa ating buhay ay makakasira ng napakaraming bagay sa ating buhay, lalong-lalo na ang ating mga plano at panaginip. Ang isang masamang tao, kahit na anong gawin mo, kung masama ang kanyang ugali, siyang magiging hadlang sa iyong panaginip at plano. If you encounter a negative person, take a step back. Yes, learn from them. And yet, if you feel that you are hurt, if you feel you are abused, then start to pray for that person. Jesus always taught us to love people who hurt us. Pero pansinin niyo po, dun sa turo ng ating Panginoon, palaging kasama yung pagdarasal. To pray for people who have hurt us is also a sign of our love and compassion to them. Don't be so close to people who have hurt you. You might get burned. Nakakapaso, nakakasunog, at nakakasira ang mga negatibong tao. Alam niyo po kung ano ang nakakabigla. And I think this is also our good news. That God does not think negatively of us. Tayo po, ang dami na nating kasalanan sa Diyos. Tayo po, ang dami na nating atraso sa Kanya. Tayo po, ang sama ng ating pag-iisip minsan sa Diyos, pinagdududahan natin Siya. Pero kahit na tayo'y mapasama, hindi magiging masama ang isip ng Diyos sa atin. And another good news, that even if we become negative, even if we continue to sin, God in His love and mercy will continue to become present for us, will continue not to leave us, will still love us until the end. Remember that no matter how negative you will become, no matter how sinful you will become, God will stay with you because Jesus loves you. God wants you to become positive and holy like Him. Alam ko din po, tayong lahat ay may pinagdadaanan na hirap, problema at pagsubok sa buhay. Ang tanong, ano ang sagot dito sa iyong problema, pagsubok at hirap? 3 bagay lang po na dapat nating sundan para magkaroon ka ng magandang kasagutan diyan sa bagay na iyong hinaharapan na tunay naman ikaw ay nahihirapan at minsan gusto mo nang sumuko. What are these 3 steps that we must follow in order to find a solution to our very hard and difficult problem sometimes in life? Unang-una po, you must identify what is the problem. Hanapin mo, tingnan mo, ano ba ang pinagmumulan ng iyong
problema. Habang nandyan pa rin yung ugat ng problema, kahit na maghanap ka ng iba't ibang sagot o solusyon, lalala at lalala ang problema mo. Amen? Kung hindi malinaw kung ano ang problema sa iyo, wala kang makikitang sagot sa iyong problema. Para bang linis ka na ng linis sa bahay, pero hindi mo naman hinahanap o tinitignan saan nagmumula yung basura. Saan nanggagaling yung dumi? Walisin mo, linisin mo, magpunas ka. Pero ang pinagmumulan pala ng alikabok ay yung mga nakabukas na bintana. Kung hindi mo isasara ang bintana, mananatili na pumasok ang dumi sa inyong bahay. Amen? Kahit na po kayo ay mag-inom ng gamot. Kung palagi ka pa rin naglalasing, naninigarilyo, kumakain ng matataba, matatamis, ng bawal, wala pong kwenta yung gamot na yan. Amen? Alisin mo ang bisyo mo, gagaling ka. Mas maaga mong alisin, mas maaga kang gagaling. Amen? Kahit na suyuin mo yung asawa mo, bili mo siya ng regalo, magpasori ka na magpasori, magpakumbaba ka, bumili ka ng katambak na mga bulaklak, kahit nabigyan mo siya ng pera, kung nananatili ka pa rin dyan sa hindi tamang relasyon, kung nananatili ka pa rin may komunikasyon at ugnayan sa iyong kabit, sa iyong kerida, kung hindi mo titigilan yung pagte-text mo dyan sa mga kung sino-sino mga babae na makita mo sa Facebook, wala pong kwenta yung inyong pagsuyo sa inyong asawa. Wala pong halaga, walang kahulugan yung inyong paghingi ng tawad sa inyong asawa. Mga kapatid, kahit na po kayo ay manalo ng loto o kahit na makakita kayo ng taong magpapautang sa inyo, kung susugal ka pa rin, kung gastador ka pa rin, kung hindi mo babaguhin ang iyong lifestyle, mananatili ka pa rin na maghihirap at puno ng utang. Amen? Magkukulang at magkukulang ka pa rin sa pera. Kung hindi mo aayusin, ano ang dahilan? Bakit ba nauubusan ka ng pera in the first place? So the first challenge is, you must remove the root cause of your problem so that your problem will be solved. But secondly, hate your problem. Kung hindi mo kamumuhian, kung hindi mo kasusuklaman ang pinagmumulan ng iyong problema, babalik ka dyan. Ang problema ng ibang tao, masyado nilang minahal ang kanilang problema. Kaya walang nagbabago sa buhay nila. If you won't hate your problem, you will love your problem. Amen? And because you love your problem will remain and your problem will grow. Tandaan niyo po ito. Yung mga yumaman, ayaw na nilang bumalik sa paghihirap. Ayaw na nilang maranasan. Yung wala kang makain, pangit ang iyong tirahan, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera para pagtustos na pang-araw-araw pangangailangan. The rich has become rich because they have hated the experience of poverty. Amen? Yung mga pumayat, bakit pumayat sila? Yung mga sumeksi, yung mga gumanda ang kanilang pangangatawan, ano yung karanasan nila? Ayaw na nilang bumalik dun sa itsura nilang mataba, mabigat ang kanilang katawan. Kaya nagsumikap sila na mag-exercise. Yung mga taong nagpakabanal, tinuwid ang kanilang pamumuhay, nasusuka na sila. Hindi na nila matiis ang kanilang mga kasalanan. Kaya nagbagong buhay sila. My dear friends, your problems will persist if you won't hate them. Kailangan mong kasuklaman yung iyong problema para iwanan mo yan, para iwasan mo yan, at para makakita ka ng mas magandang buhay. Amen? Third and last, you must always remember that God is the only answer to your problem. Whatever your problem is, God is always the solution. Ano man ang iyong problema, Diyos lang ang makakatulong sa iyo. Diyos lang ang makakasagot niyan. Alam niyo po sa mga adik, meron po silang tinatawag na 12-step program.
Pag pinasok po sa rehab, yung tao na hindi na niya kayang kontrolin yung kanyang addiction, ito po yung tinuturo sa kanila. Napakaganda po nung dalawang unang hakbang para po magbago yung tao na addicted. Sugal man yan, pornografiya, sa babae, drugs, sa alak, sigarilyo, ano man po yan na nakasira sa kanilang buhay. The first 2 steps, you have to admit that you are powerless over your addiction. Pero yung pangalawang hakbang po, sabi, you must believe in a higher power that can help you. Ano man ang gawin natin, may hangganan tayo. Mahina lang tayo eh. Pero kung tayo ay mananalig, kung tayo maniniwala sa Diyos, lahat ng problema mo, may sagot siya. Amen? God is always the answer, whatever your problem is. When you are sick, God is your healer. When you are in debt, may utang ka, God is your provider. When you are afraid, God is your peace. When you are angry, God is your forgiveness. When you are in a fight, God is love. When there is trouble in your life, God is your protection. And when you are disappointed, God is your success. Mga kapatid, kung wala ang Diyos, walang mabuting mangyayari sa iyo. Amen? Kaya nga ang tanong, ano ba ang problema mo ngayon? Malala, madali, mabigat, magaan? Ano man yan, wag mo sanang kalimutan. Ang 3 hakbang para makakita ka ng sagot. Una, alamin mo ang ugat, ang sanhi ng problema mo. Pangalawa, kamuhian mo ito, kasuklaman mo ang pinagmumulan ng problema mo. Pero pangatlo, ang sagot na hinahanap mo ay nasa Diyos.